with Anthony Tabernas. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. Alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Kinumpirma ni DPWH Secretary Manny Bonoan ang pagkakaroon ng ghost o mga multo, guni-guni, ghost flood control projects sa ilang distrito ng Bulacan. Kabilang ang dyan sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos na laging mala Water World, at ito raw ngayon ang kanilang iniimbestigahan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Rodante Marcoleta, 7 lamang sa 15 flood control contractors ang sumipot. Ang iba ay may medical appointment. Yun. Nagkasakit. Lumitaw din sa hearing na isang construction firm. Ito po ay ang Wawaw Builders Inc. sa Bulacan, ang sangkot sa ghost projects matapos makakuha ng mahigit 9 bilyong pisong halaga ng kontrata mula sa DPWH. Nabatid na ang Wawaw Builders na kabilang sa pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang isa sa top 15 na pinapaborang contractor ng DPWH ay pag-aari ng isang lumilingon sa tawag na Mark Alan Arevalo. Ito raw po ay nanalo ng 85 flood control projects sa bidding. Nanalo sa bidding sa 85 flood control projects, flood control contracts sa DPWH mula 2022 hanggang 2025. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. West Hi. in the border fire. Maganda morning. Wisey man, you know you never come. Magandang umaga, bayan! Across the mills. Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Storm comes a torrent. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Red right hand. Friday! Yuhuu!
Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kayo ba'y kasama sa mga sumubaybay sa pagdinig kahapon sa Senado? Ang first ever Blue Ribbon Committee hearing under Senator Rodante Marcoleta. Kayo ba'y nasiyahan, nasatisfy o bitin? Kung kayo'y nabitin, talaga namang kulang ho ang maghapon para talakayin itong napakalawak na problema natin. Napakalawak na issue ng katiwalian sa flood control. Kaya pala hindi natin napapansin panayang pangangatwiran natin na talaga naman yan naman dala na ng climate change. Kaya ganyan, climate change yan, kaya tayo binabaha. Ayan, tapos sabi, dati naman na talagang dahil sa topografiya ng Metro Manila, talaga namang bahain ang lugar na ito. Ayan. Meron pa ngang mga, nakita mo paring Ray yung ibang mga video na 1960s pa. Napanood mo ba yon? Mga nakakalesa pa ang mga tao, may ilang mga sasakyan, baha dito sa Manila. Ayan, yung iba sinisisi ang reclamation na sa maraming pagkakataon ay napabulaanan at sa maraming pagkakataon naipakita ng hindi yan dahilan ng pagbaha. At syempre yung basura, yan talaga namang isa yan. Yang walang habas na pagtatapon ng basura. Pero yan po, dyan po nagtatago sa mga kadahilanang yan ang mga gumagawa ng palpak, sablay, malabnaw, o kaya wala talaga o ghost flood control. Kaya pala talaga namang binabaha tayo ng binabaha. Tingnan nyo ito, yung binabanggit na lugar, yung Kalumpit, yung Hagonoy, hindi pa nabanggit yung pagitan ng Hagonoy tsaka Malolos, yung Paumbong. Kasama yun. Kapag ikaw ay pupunta ng Hagonoy, dadaan ka ng Malolos. At pagkatapos mo ng Malolos, una mo madadaanan, Paumbong. Ayan. Saka bago ka makakarating dun sa dulo, yun yung Hagonoy. Sa Kalumpit naman, from Malolos, padiretso yan. Madadaanan mo ang Kalumpit, tapos paglagpas niyan, makakadaan ka na dun sa tulay na mula sa simula ay Ibon, pagkatapos pag nakarating ka na dun sa kabila ay Itlog, pag lagpas mo ay Ibon na. Ayan. Papunta na ho ng Pampanga. Ayan, nako, ayan nga. Yung boundary yan ng Bulacan at ng Pampanga, yung bayan ng Kalumpit. Yan, so sila ho ang dumaranas ng matitinding pagbaha. Kaya pala. Ayan, may mga ghost projects dyan at may mga ampaw na flood control projects. Kulang pa ho yan, talagang nagsisimula pa lang naman ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At hinihintay natin yung independent investigating body. Yan, yung sana magkaroon ng bukod na investigasyon na hindi kongreso, hindi congressman, hindi senador ang mag-iimbestiga. Dahil may mga paratang na sila rin ang may kagagawan ng mga palpak o mga guni-guni o multong flood control projects na ito. Ayan. So kinumpirma ho kahapon ni Secretary Bunoan na meron talagang mga ganyan. At may kinokontak tayo, Mayor, mula ho dyan sa Bacolod. Naimbag nga bigat, kada kayo amin. Hindi. Maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Yan sa Negros Island ay meron hong mayor na nagpapatulong na sa NBI. Dahil may hinahanap silang flood control project, hindi nila makita-kita. Gumagamit na raw po sila ng mga microscope at magnifying lens, hindi pa nila makita kung nasaan yung flood control projects, daan-daang milyon, kung ilang mahigit 300 million pesos na ginastosan ng pondo ng bayan
na hindi ho makita kung nasaan yung mga flood control projects na yan. At napakarami ho niyan. Nakpo, itong mga nakakaraan, nabanggit na yung Mindoro. Sabi nga namin sa inyo, bago pa simulan ito investigasyon, sa laki ng pondong na ilaan sa mga nakalipas na taon dyan sa Mindoro, ay pwede nang ipa-semento ang dagat. Ang dagat. Mula Batangas hanggang Mindoro para hindi na tayo hindi na sumasakay ng roro yung mga residente dyan. Talaga naman. Umpisa pa lang yan, marami pa tayong mahahalukay. Bayan ng bayan. Jerry. Yun lang pati dun sa pagkakaroon ng license. Alam nyo bang ang mga contractors, may mga lisensya ho yan. May lisensya. Bago ka maging contractor, merong kailangan kang kumuha ng lisensya. Lalo na kung ikaw ay mangungontrata sa gobyerno. Kaya narinig ho natin yung AAA, di ba? Quadruple A. Sino daw yung quadruple A? Meron na palang ganon, Yuel? Yung mga kumpanya ng taga-Pasig na binabanggit. Quadruple A. Ayan, no? Bago ka ho makakuha ng mga AAA na yan, dadaan ko dun sa isang ahensya pala ng gobyerno, meron ho isang ahensya ng gobyerno na kung tawagin ay PICAB. Ano ba ang PICAB? Ito po ay ang Philippine Contractors Accreditation Board. PCAB. Ano ba ang PCAB? Ayan. Pakinggan po ninyo at aking babasahin ang nakasulat dito po sa aking iPhone 12. Ganito po ang ating mababasa. PICAB is a government agency, ahensya rin pala ng gobyerno, attached to the Department of Trade and Industry, sa DTI. And, eto na, and is one. Kumbachero. And, wala pa pala. Humahabol pa. And is one of the implementing boards in the Construction Industry Authority of the Philippines. Nako, lalong naging makasalimuot, Yun lang PICAB, hindi natin masyadong kilala ito Philippine Contractors Accreditation Board. Tapos ito pala ay nasa ilalim pa ng Construction Industry Authority of the Philippines. Ayan. Dito raw po kumukuha. Under RA 4566 as amended by PD 1746 provides that no contractor, walang kontratista, including subcontractor and specialty contractor, shall engage in the business of contracting without first having secured a PICAB license to conduct business. Ayun. Hindi raw ho pwedeng mangontrata at magtrabaho bilang contractor ang isang contractor nang walang lisensya mula sa PICAB. Ayan. Nako. Tatalakayin natin ng mas malawak-lawak ito. Kuha nga tayo ng mga taga-PICAB, Yuel. Maghanap tayo ng at paano ba nagiging AA, AAA, quadruple A ang isang contractor? Ano ba ang mga requirements? Ayan. Ito bang binabanggit ng Pangulong 15 top 15 contractors ng flood control projects ay nakatugon sa mga requirements para sila ay mangontrata ng kutakot-takot na ganyan sa pamahalaan. Tulad nitong nabanggit sa hearing kahapon, itong Huwawaw. Tindi ng pangalan. May alam ako noon dati, Waway. Sikat yun Siga yun Ito naman daw ay Wawaw na nakakuha ng 85 flood control contracts. 85 flood control projects sa DPWH mula 2022 hanggang 2025. Mga kumpanyero ng bayan, katunyi, Jerry. Oras po natin, Mr. Jalong Tang, 6:18. Alas 6:18 ang ating oras. ACS Balita. Susunod na.
katotohanan. Balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, August 20, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos ibinida na libo-libong pasyente ang nakikinabang sa Zero Balance Billing Program ng administrasyon. Wage hike naghihintay sa mga minimum wage earner at household workers sa Central Luzon. Senator Rodante Marcoleta napikon sa isang kontratista sa hearing ng Blue Ribbon Committee. 3 miyembro ng minority bloc sa Senado nakakuha ng pwesto sa makapangyarihang Commission on Appointments. 2 peking doktor arestado sa Parañaque. At tatay, stepmother, arestado sa pagpatay sa 7 taong gulang na anak Naku sa po. Pangasinan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasio. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Dito pa muna tayo sa good news. Pumalo na raw po sa mahigit 14,000 pasyente ang nakinabang sa zero balance billing sa 2 ospital pa lamang mula nang i-anunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos itong zero balance billing. Sa pagbisita ng Pangulo sa East Avenue Medical Center, umabot na sa mahigit 2,000 pasyente ang nakakonfine sa naturang ospital na nakapag-avail ng programa. No? Kaugnay nito, hinimok ng Pangulo ang publiko na ikalat. No? Ikalat ang magandang balita. Spread the news. Yan, tama yan. Spread the news. Tungkol po dito sa zero balance billing, nang gayoy mas marami pang Pilipino ang makaalam at mahikayat na magpagamot ng hindi nangangamba sa gastusin. So I'm happy to be able to report that the zero billing program is proceeding well. Siyempre, sa umpisa, we have to information drive, hindi lamang sa mga ospital, kung hindi pati sa pasyente. And I think we are succeeding in that. Dahil altogether, how many have we seen SONA? How many? SONA, 2,900. Dito. But all in all. 83 hospitals po yan. So, doon sa pinanggalingan natin sa East Visayas, doon sa East Visayas, nag-12,000 na silang pasyente mula nung SONA. Dito, 2,000 na. So, mabuti naman. At malaking bagay dyan, kaya ikalat ninyo ito, word of mouth. Ayun, ikalat natin. Ipamahagi ang magandang balita. Yun. Zero, ano tawag? Billing. Zero billing. Zero balance billing sa mga ospital. Kaya hindi na kayo dapat na matakot na magpa-check up o magpa-ospital. Na yung iba natatakot kasi sa bayarin. Oo. Kaya hindi, ayoko na. Ayoko. Gastos lang. Dahil sa gastos. Ayan, walang babayaran. Ipamalita, ikalat ang good news. Na yan. Good News. Eto pa, inaasahang good news din. Aba. Ang aumento sa sahod ng mga minimum wage earner at household workers sa Central Luzon. Kasunod ito ng anunsyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magsasagawa sila ng public consultation sa petisyon para sa salary increase. Itinakda sa September 3 hanggang 19 ang konsultasyon sa Olongapo City,
Tarlac, Baler, Aurora at Clark, Pampanga. Samantala, malugod naman na tinanggap ng Trade Union Congress of the Philippines ang proposed bill ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na nagsusulong para sa pagbibigay ng 14-month pay para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay TUCP President Raymond Mendoza, makatutulong ang karagdagang benepisyo sa pagbabayad ng tuition sa Hunyo at pambili ng Noche Buena sa Pasko. Alas 6:26 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Napikon si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta sa kontratistang si Alan Gerante. Ito po yung may-ari ng QM Builders. Kasunod ito ng magkakasalungat na pahayag ni Gerante sa ginawang pagdinig kaugnay ng maanumalyang bilyong pisong flood control projects ng pamahalaan. Unang sinabi ni Gerante na sole proprietorship ang QM Builders, ngunit kalaon ay lumutang na hindi pala ito rehistrado bilang korporasyon, bagay na ikinaalarma ng mga senador lalo't nakakuha ito ng malalaking proyekto sa iba't ibang rehiyon. Ilang beses na napangiti si Gerante habang hindi makasagot ng direkta sa mga katanungan sa kanya, dahilan para uminit ang ulo ni Senator Marcoleta at nagbanta pang mamartilyohin. Uy! Napikon nga. yung pampokpok doon ng chairman ng kanyang martilyo bilang committee chairman. Hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito, bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Huwag daw din tayo tatawa-tawa. Baka tayo mapukpuk. Alintina, huwag kang tatawa ha. Pero kapag naman talaga ikaw ay isinalang sa ganyang hearing, kakabaka-baka talagang lalo na kung tarantahin ka, yung first time mo, no? Ka, talagang lalo na para kang ini-interrogate dyan eh. Kulang na lang yung lagyan ka ng ilaw sa tok-tok mong ganun eh. Kasi paikutin, pagagalawin yung ilaw na ganun. Habang ikaw ay ini-interrogate. Talaga naman. CS Balita. Nahalal bilang miyembro ng Commission on Appointments o CA ang 3 miyembro ng Minority Bloc ng Senado. Kabilang sa mga ito sina Senator Risa Ontiveros, Senator Mig Zubiri at Senator Loren Legarda. Kasunod ito ng sumiklab na tensyon sa pagitan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate Minority Leader Tito Soto ukol sa CA membership. Sa mungkahi kasi ni Villanueva, 10 dapat ang majority senators na bubuo sa CA at 2 lamang ang mula sa minority. Pero para kay Soto, dapat nakabase ito sa party membership. Una nang nahalal bilang miyembro ng CA sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator J.V. Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Raffy Tulfo, Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. ACS Balita. Alas 6:30 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na mo, gising na. Arestado ang 2 Vietnamese national sa isang entrapment operation sa Parañaque dahil sa umano'y illegal practice of medicine. Ayan. Sa surveillance, illegal na nag-ooperate ng beauty clinic at nag-aalok pa ng medical procedures at mga gamot ang 2 dayuhan. Kabilang sa medical procedures na kanilang inaalok ay chin fillers, liposuction, rhinoplasty. Titingnan kita. Tinitingnan ko lang si Aling Tina kung
Siya'y galing na dito sa dalawang Vietnamese neto. Chin fillers sa baba. Liposuction, ito yung bawas taba. Suction So hinihigop yung taba, sobrang taba. Rhinoplasty, ano yun? Ilong. Pagpapatangos, ano pa ito? Blepharoplasty. Belaproplasty. Ano kaya yun? At facelift. Ayan. Kinalala ang dalawang suspect na sina Nguyen Tetang at Mai Koi Lok alias Do Tin Bin. Nilagyan pa ng alias, ganun din. Sumailalim na sa inquest proceedings ang dalawang Vietnamese at naharap sa kasong paglabag sa Medical Act of 1959 in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa kanilang advertisement online. Pakipindot mo yan. Ayan. Eto. Samantala, Himas Rehas naman ang ama at stepmother o madrasta ng 7 taong gulang na batang babae na natagpo ang patay sa baybayin ng Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa ilang saksi, puwersahang isinakay ang bata sa isang puting Toyota Fortuner na napag-alamang nirentahan lamang ng mga suspect na kalaunay natukoy na sariling ama at stepmother ng biktima. Naku po. Kwento ng ina ng bata, marahil ay gumanti ang suspect matapos niya itong pagbantaan na sasampahan ng kaso dahil sa pagkabigong magbigay ng sustento mula ng ikasal sa bagong asawa. Dito nagpasya ang mister na kuna ng swab ang bata para isailalim sa DNA test, ngunit lumabas sa resulta na hindi niya ito totoong anak. Aba. Ay, sa mga taga Barangay 191 Electrical Road, Pasay City. Aba, ang ganda ng pangalan ng barangay nila, kalye, Electrical Road. Barangay 191 Electrical Road. Hindi siguro nawawala ng kuryente dyan. No? O baka mga kasosyo ng Meralco yung mga nandyan. Libre kaya sila sa kuryente dyan? Andyan ho at pagala-gala ang ating malakas agent. May dalang pera. Naku, napakarami. Huwag niyong hold upin, Huwag niyong mamimigay yan ng pera. Ayan. Para sa maswerteng taga-subaybay ng DZRH, bukod sa pera, magkakaroon kayo ng mini component. Yun! Dahil ang 2x2 22 anyos na. At mayroon pang grocery, t-shirt, payong at iba pa. Yan. Kaya lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa umagang ito. Nagbabaga pa rin ang ating mga balita sa ACS Balita. 6:34 ang ating oras. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:38 ang ating oras. Andiyan na ba si Sherwin? Akala ko andyan na. May nanalo na raw. Mabilis Mabilis talaga mga taga Barangay 191 dyan sa Electrical Road. Pero hindi daw kuryente yan. Hindi kuryente yan. May nanalo na. Pati dun sa yung jackpot ng PCSO. Loto, 89.5 million. Anong tawag dun sa ano na yun? jackpot loto. Kung di tayo nagkakamali, 659 nga ba?
Magkano yung napanalunan? 89.5 Uy, million. almost 90 million pesos. Isa lang? Isa lang ang winner? Isa nga Oh, lang, naku, nga isa ba? lang. Naku, swerte naman yan. Lalo ba tayo dyan? Baka ikaw na yan, partner. GML. Samantala, babalikan natin mamaya si Sherwin, ha? Nagsumiti na ng komento sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte upang kontrahin ang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Kasunod ito ng pagdedeklara ng Supreme Court na labag sa one-year bar rule ang ika-4 na impeachment complaint. Sa 27 pahinang komento, nakasaad na walang basihan ang mosyon ng Kamara dahil hindi nangangailangan ng pagwawasto ang naunang desisyon ng Supreme Court at unauthorized at legally infirm din ang mosyon dahil hindi ito inaprobahan ng plenaryo ng 20th Congress. Tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno na makakamit ang hustisya sa kasong pagpatay sa 2 Japanese nationals sa Malate, Maynila. Sa press briefing ng alkalde, iprenesenta nito sa media ang 2 naarestong magkapatid na suspect sa krimen na sina Abel at Albert Manabat. Git ni Yorme, hindi sila magpapahinga hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa pagpatay sa 2 dayuhan. Nalulungkot kami na meron pa rin sumusubok sa Maynila. But we guarantee you, no matter what, we will not rest until justice is served. Ayun. Ayan, yung dun sa Japanese yan, yung 2 Japanese. Oo, itong ano daw, may nangontrata raw doon sa mga killer? Sa suspect, sa 2 Magkano? suspect. 9 million kung di tayo nagkakamali 9 din. million pesos. Malaking halaga talaga. So hindi ito random na nabiktima lang ng hold up dito sa Maynila. Hindi ito 2 turista na natsyempohan lang ng mga masasamang loob, kundi mukhang ang anggulo ay inupahan itong 2 itong mga suspect ng isang nasa Japan. Uy, Nasa Japan din. Hindi binanggit kung ito'y Japanese national kung anong lahi, pero sa ng isang nasa Japan para ipapatay itong ipatumba itong 2 Japanese national dito sa atin. Kasi ang sama ng nagiging imahe ng Pilipinas diyan na 2 turista hinold up, pinatay dito sa Maynila. So ito hoy hindi pa alam, inaalam pa kung may kinalaman sa sindikato o ano man. Negosyo. Ayan, kaya naman si Sherwin Alfaro ay nagpaplano ng pumunta ng Japan. Samantala, humingi ng suporta si Transportation Secretary Vince Dizon para sa bisyon ng Pangulong Marcos na mabigyan ng moderno at maayos na transport system ang mga Pilipino. Sa market sounding activity na dinaluhan ng kalihim sa Singapore para sa North-South Commuter Railway Project, itinampok ng kalihim ang hangarin ng Pangulo na makalikha ng public transportation model na katulad sa mga progresibong bansa. Nanawagan ng suporta si Dizon mula sa mga karatig bansa, gayon din sa multilateral partners gaya ng Asian Development Bank and Infra Asia. Inaasahang magsisimula ang partial operations ng North and South Rail Commuter Rail mula Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan sa December 2027, habang ang Malolos to Clark International segment naman ay October 2028 bago ang full operational sa 2032. Kakasuhan ng PNP Highway Patrol Group ang HPG Force Multiplier Incorporated dahil sa umano'y pangongolekta ng fees sa 500 miyembro nito nationwide at paggamit ng initials at logo ng traffic unit. Ang Force Multipliers ay grupo ng mga sibilyan na kinuha ng pamahalaan para sa mas pinaigting na monitoring, emergency response at iba pang tungkulin partikular sa mga lugar na kailangan ng karagdagang government personnel.
Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Nadame Malang, ang FMI ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission at nagtatrabaho na sa ilalim ng HPG mula pa noong 2010. Ngunit kalaunay sinuspende rin sa hindi binanggit na dahilan. Nito lamang buwan ay nakatanggap ang HPG ng mga reklamo laban sa FMI dahil sa questionableng pangongolekta nito ng 350 pesos para sa ID at 750 pesos para sa membership at uniforme ng kanilang mga miyembro. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga taga Barangay 191 Electrical Road Pasay, kayo nasusunod. At mga RH reporters natin, standby lang. 6:44 ang ating oras. Alas 6:48 ang ating oras, 12 minutes. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 7. Ay, nagpapaalala nga po pala ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gambling sa bansa at maprotektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular po na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Al Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad. Ayan na, ng panalo. Ayan no? Kaya doon sa mga hindi mapigil dyan sa kanilang pagsusugal online, kahit na hindi na ngayon, dapat hindi naka-delink, naka-detach na ngayon yung mga e-wallet yan sa mga, lalo na sa mga illegal gambling sites na yan. Sa mga hindi mapigilan, ay check ninyo itong PAGCOR Guarantee website. Ayan Ay, Kachek Talay, magandang morning. Andyan daw sila saan dyan? Sa Zamboanga. Tingnan mo nga naman mukhang may nahuling mga droga dyan Mayroon daw malaking huli ng Zamboanga PNP, 67 kilos ng shabu. Pati mo nga naman Congratulations kay Regional RD General Eli Mata. Ayan sa kanilang malaking huli dyan sa Zamboanga. Masantos siya kabasan at sa kayo namin nagbangon kila. Eto na. Sabi ni Kuyang Els Bartolome, kakatakot magpatayo ng bahay dyan sa Electrical Road. Ganun ba? Tingnan nga natin kung ang sitwasyon dyan sa Electrical Road, Pasay City, kung ano ang sitwasyon. Ando na, may nanalo na! RH6 Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Jerry, dito nga sa Electrical Road sa Barangay 191 dito sa Pasay City, magandang conduction ng kuryente dahil meron tong natural grounding dahil tabi ito ng Paranaque River. Yan, napaka... Ano ba yan? Parang may reflection na ano ba yung pinapakita mo na yan? Itim pa rin yung tubig. Malinis na, wala naman sa ibang basura. At meron yung filtering system dito yung MMDA. Ano yung ilalim ng tulay? Ano yung yung nasa video? Naiyak. Naiyak. Okay. Yan, yung iba na naiyak. Kung magagawi kayo sa naiyak, may makikita kayo na maximum speed limit na 80 kilometers per hour yung takbo dapat ng sasakyan. Talaga mahuhuli ka rito dahil andyan yung camera din. May camera na magka-capture ng speed.
Saan parte yan? Saan parte yan? Yung barangay 191 na yan? Saan ba? Ito nasa, alam mo yung likod to ng yung Terminal 4. Dating yung Terminal 4. Sa domestic? Oo, sa may likod ko ng domestic road, yan. Okay. Ito yung shortcut mula dito sa may area ng Baclaran, papunta doon sa area ng LTO na Pasay. Sabi itong sensado na ito. Ayan. Parang tahimik na tahimik dyan sa mga kabahayan. Ano ba, subdivision ba yan? Parang subdivision, pero ito private property na na-convert na sa mga kabahayan ng ating mga kababayan. Kaya ang iba, ang habi na dito magdilig ng halaman. Kaya mga tarimot na halaman. Ayun. Yan itong Paranaque River. Yan yung Paranaque River na marami tayong nakikita mga kumikiswap-kiswap na maliliit na mga bumubula para mga, mga lamok. Maliliit na isda siguro. Pero eto, malakasan talaga na tumututok sa Visa Race. Dahil pagdating natin sa lugar natin, patay, ang lakas ng radyo nyo, pangalan nyo po? Ludovico Binser. Itatay Ludovico. Binser. Taga sa po mga Binser. Ang originality, Iloilo, Ilonggo. Mayong aga. Di pala maghapon, bigpo. Hindi, pakulod yan. Pakulod yan. Mali ka pala. Hindi pala. Sa Iloilo, ano sinasabi? As it. Yung mga sinasabi sa Iloilo. As it lang. Ayan. Pero, aso nyo tatay. Kasi dito sa kanilang mansyon. Opo, naman. Ano trabaho ni Tatay Ludovico? Dati OFW si Tatay Ludovico. Ngayon meron na siyang grocery. Meron sa dito super sound na karaoke. Abo? Yung karaoke na meron AM. Kaya naman doon siya nakikinig. Malakas ang radyo. Malakas. Talaga naman. Sa labas na medyo ang lakas sa radyo mo, nakakabingingot. Tatay Ludovico, dati kayong OFW? Opo. Saan? Trabaho? Sa India. Ano trabaho Saudi? mo? Electrician. Aba, kaya pala. Lugar pala ng mga electrician yan, kaya electrical road. Dito, electrician. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May maton din. May mga foreman, may mga maton. Hindi lang electrician na nakatira dito sa electrical road. Pero, bakit nakatutukoy pa lang sa Visa Race? Yan ang paborito ko sa yun Tapol. Paborito mong istasyon ng Visa Race. Dahil paborito mong istasyon ng Visa Race, eto Tatay Ludovico, meron kan 1,000 pesos. Salamat po. Salamat sa lahat. Salamat. Ayan, may 1,000 pesos Tatay Ludovico. Plus, syempre, meron ka pang Visa H grocery, Visa H na ibang gabigat. Yan! Talaga naman. Visa H umbrella at ang 2x2 mini component. Yun ang matindi dyan. Nakakagad yan. Malakas ba ang pick-up ng mini component natin? Doon sa pag-pick up ng mini component natin, pakinggan natin. Ano masasabi ng ating mini component? Ayun, nag-feedback. Ang daming sinabing feedback ng ating mini component. Tatay Ludovico, ano masasabi mo kay Jerry? Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga informasyon at mga balita na binibigay niyo sa araw-araw dahil nakikinig ako araw-araw sa inyo. Salamat po. Salamat din po sa inyong pagsubaybay. Ano po nagkakaabala niyo ngayon? Sa ngayon, wala. Ang asawa ko kasi bedridden na. So, ito na ito asawa ko na inaalagaan ko na lang. Wala na akong trabaho. Wala. Ang pinagkaabalahan ko na lang ngayon yung pag-atikaso ng asawa ko. Bedridden na kasi. Mga anak. Yung anak mo, isa lang po anak namin. Nandoon sa Pasig. Sa Pasig. Malayo na. Sila dalawa na magkapisan dito.
at yung kanyang mitigation, kanyang inaasikaso. Ganon, maraming salamat sa pangigilig. Ayan, may nakasulat, si Erwin, may nakasulat sa likod, Lady Bed Spacer. Tawag lang. Ayan. Tawag lang. Sa mga lady. Sa mga gustong bed space. Ayan. Hanapin nyo lang din sa Electrical Road. Si Tatay Libibico. Ang gagawin nyo. Tawag lang. Paano tatawag? Walang number. Walang telepono hindi nakalagay yung telepono. Hindi mo sa telepono ito. Basta pag dumaan kayo dito, naghanap kayo ng kwarto na matutuluyan. Pag gagawin kayo, Ludovico! Lalabas yung Tatay Libibico para sagutin ang inyong katanungan sa mga espasyong kakailangan ninyo bilang lady bed spacer. Pag lalaki, bawal. Bawal po, bawal. Bawal ang lalaki. Okay, lady. Bakit naman? Sherwin, discrimination naman yan. Bakit lady lang? Bakit lady lang ang kinukuha nyo dito tumatanggap ng lady boy o kayo ng lalaki? Hindi naman discrimination, sir. Kasi ang lalaki kasi umiinom. Ang babae, umiinom man. Pero hindi gaano mild lang. Talihit lang. Sabi po, huwag kayo maniwala. Umiinom kapag nakain na mas maingay. Bakit nagsusunod natin nila si Diesel H. Malagas Promo? Aray, century battle para Diesel H. Kulang sa Pilipinas. Kulang sa Pilipino. Thank you! Ay, Kasoji Jimenez. Pakigreet daw yun si Rosilia Jimenez Kaday. Si Tita Weng ng Toronto, Canada, na nakasubaybay daw ngayon sa pamamagitan ng Facebook dyan sa Toronto, Canada. Kumusta ba dyan? Kumusta ba dyan sa Toronto, Canada ang lagay ng panahon? Mon Samson ng Tropang Extra Rice, nakamonitor daw dyan sa Manila Bulletin. Ang Vancouver, Canada, si Professor Alex Barros ay siyempre hindi pahuhulihan. Ayan, ha? Dr. Jessica D. Ngayon pala ay Sight Saving Month. Tama ba, Dr. Jessica D? Sa ba mga salamin natin dyan? Sana'y ayos na ayos lang. Kailangan daw napananatili nating maganda ang ating paningin. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Itong eksakto in punto. Oras! Eksakto in punto, alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 20 ng Agosto 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DPWH kinumpirma na may mga ghost flood control projects sa Bulacan. 8 contractors inisnab ang hearing ng Senado, ipinatawag ng Blue Ribbon Committee. Mayor ng San Carlos City, Negros, nagpapasaklolo sa NBI dahil sa 3 proyekto na may peking pirma niya. Dealers ng 2 Japanese national sa Maynila inaming binayaran ng malaking halaga ng boss sa Japan. COMELEC Chairman George Garcia na biktima ng salisigang habang kumakain sa isang restaurant dito sa Pasay. At laboratory aid sa Chinese General Hospital arestado sa extortion. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nulas. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... 7:02 ang ating oras. Nasa 50 public utility vehicles daw po ang huli sa 2 linggong inspection, road worthiness inspection ng SAIC. Antindi ha. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Sa Jerry, nasa 50 na nga ng mga pampublikong sasakyan ang nahuli at nasampulan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa 2 linggo lamang na random roadworthiness inspection. Ayon dito kay Saik Hedrington de la Torre, karaniwang mga pampasaherong jeep ang nahuli nila at kadalasang violation ang kalbo o pudpod ang mga gulong. Ongoing ngayon yung kanilang random roadworthiness inspection dito sa bahagi ng C5 sa Taguig City at 15 jeep na yung kanilang nasisita at natitikitan sa nakalipas na 50 minutos pa lamang. Kabilang sa mga nasitang jeep yung maraming nakasabit na pasahero na ayon kay De La Torre ay 1,000 piso ang multa sa tsuper sa kada pasahero na nakasabit. Bukod sa binawi mga lisensya at multa, kailangan ding bitbitin ng driver yung kanilang unit sa punong tanggapan ng Land Transportation Office para sa inspeksyon. Kapag bumagsak naman sa roadworthiness inspection doon, hindi na raw mababawi yung lisensya at magkakaroon pa o hindi pa mababawi yung lisensya at magkakaroon pa ng violation yung kanyang operator. Nagtataka ang pinuno ng SAIC kung papaanong nairerehistro pa ang mga PUV kabilang yung mga mukhang dapat paretiro na. Nairerehistro pa pero dapat paretiro na. Narito yung bahagi ng naging panayam natin sa pinuno ng SAIC. Rin po ang isang nakakalungkot na parte dito sapagkat nagtataka rin tayo paano nare-register na yung mga ganitong klase ng sasakyan kung dumadaan naman po ito sa masusing pag-inspeksyon bago po sila ma-registro. Kaya ang ginagawa po natin, kung meron pa po tayong makitang mali sa sistema, ay ito naman po ipapaalam po natin sa ating mga kalilim kay Secretary Bill Season at kay ASEC Tracker Link para magawa po ng agarang tugon. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! 7:05 ang ating oras. Pinuri ng DSWD ang katapangan ng aktres na si Liza Soberano matapos nitong ibunyag ang kanyang masalimot na nakaraan sa Amerika. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi kailanman madali ang pagbabahagi ng ganitong mga karanasan, lalo na para sa mga individual na dumaan sa matinding trauma. Pinasalamatan din ng DSWD ang aktres sa buong tapang na pagtindig nito, gayon din sa paghikayat sa iba pang biktima ng pang-aabuso para magsalita at ibahagi ang kanilang kwento. Giit ng ahensya, ang karanasan ni Liza ay sumasalamin sa nakalulungkot na realidad ng maraming batang Pilipino na lumaki sa kapaligirang naghatid sa kanila sa kalbaryo. Samantala, inamin ng magkapatid na suspect sa pagpaslang sa 2 Japanese national sa Maynila na binayaran sila para patayin ang mga biktima. Sa ulat ng Manila Police District, isang alias boss na nakabase sa Japan ang nagbayad ng malaking halaga ng pera para itumba ang naturang mga dayuhan na umano'y kilalang pasaway sa kanilang kumpanya. Ang nakababatang suspect ang nagsilbing gunman, habang ang kanya namang nakatatandang kapatid na kasabwat din sa krimen ay nagpanggap na tour guide ng mga biktima. Una nang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na sisiguruhin niyang makakamit ng mga biktima ang totoong hustisya. Nabiktima ng salisigang si Comelec Chairman George Garcia at natangayan ng bag habang kumakain sa isang restaurant dito sa Pasay City. Kabilang sa laman ng bag ay cellphone, ATM. Nako, hindi na natin makukontak si Chairman.
Nadali pala yung cellphone niya. Hindi. Nakapagpalit na kagad? Hindi, dalawa yung phone niya at yung personal number niya yung isa-isang phone, yun yung naka. Yun nga ang number na alam ko yung personal niya. Oy, iba. So yun ang nawala? Hindi. Ay, ano? Yung isa, kumbaga yung ginagamit niya sa mga contacts na meron tayo yung burner phone niya, yun ang nawala. Bakit may burner phone si Chairman? Kabilang daw po, Chairman, kabilang daw po sa laman ng bag ay cellphone, ATM at iba pang ID, kabilang ang national ID at wala ng COMELEC ID si Chairman. Ayon kay Chairman Garcia, hindi niya namalaya na nakuha na ng salisigang ang kanyang bag dahil mabilis ang pangyayari. Dahil dito ay may panawagan sa publiko ang COMELEC Chairman. Chairman. Pakinggan natin. Nawala. Nawala si Chairman. Hindi. Sabi sa iyo, hindi pa na ibabalik yung cellphone eh. Hindi na contact. Hindi na contact eh. Chairman? Hello. Ano ba sinabi ni Chairman? Okay, Chairman. Doon naman po sa mga taong maaari makatanggap ng mga messages sa akin. At kahit po yun prepaid, wala po yung mga internet connectivity whatsoever dahil hindi po ako gumagamit doon sa cellphone na yon. Pero kung sakali po, hindi po ako yon. At ayan ha. Baka daw makatanggap kayo ng text galing do sa dating number niya na yon. Ayan. Samantala, sinabi ni Police Colonel Joselito De Sesto o IC ng Pasay Police, may mga suspect na sila at ito ngayon ang target ng kanilang follow-up operations. Yan naman ang kailangan sa mga police natin. Kapag merong kilalang nagreklamo na ganyan, naibabalik ka agad. Colonel, alam na ninyo kung sino mga tirador dyan sa inyong lugar. Samantala, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga nadiskubreng ghost flood control project sa bansa. Sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ng kalihim na iniimbestigahan na nila ang ilang proyekto sa engineering districts makaraang makaabot sa kanilang tanggapan ang umano'y mga irregularidad. Ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, in 2022. Sinabi naman ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa ghost project sa unang distrito ng Bulacan, partikular sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Kabilang dito ang mga kontrata ng Wawaw Builders na umano'y nakakuha ng higit 5 bilyong halaga ng flood control project sa nasabing distrito. Okay, my office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction, am I correct? I don't recall that name, Your Honor. Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Sina Secretary Bonoan at Senator Estrada. 7:11 ng ating oras. Pinaimbestigahan naman ni San Carlos City, Negros Occidental Mayor Renato Gustilo sa NBI ang umano'y irregularidad sa 3 flood control projects sa kanyang lungsod.
Kaugnay ito ng umano'y pamemeke sa kanyang pirma sa mga dokumentong may kaugnayan sa nasabing proyekto na pinondohan ng 306 million pesos. Gate ng alkalde, walang alam ang kanyang opisina at ang DPWH local office kaugnay dito sa mga proyektong ito. Tinanong din umano ni Gustilo ang kanilang district engineer hinggil sa proyekto at sinabi nitong hindi rin ito dumaan sa kanila. Pag-amin ni Gustilo, nakatanggap siya ng sulat mula sa DPWH National Office bago ang sona ng Pangulo na nagtatanong kung itinayo sa kanilang lungsod ang nasabing flood control project. Ito raw po ay mga proyekto sa Barangay Palampas. Ang isa sa nasabing flood control project, isa ay sa Andoon River at pangatlo ay sa Higelaman River sa Barangay Guadalupe. Ito raw yung mga projects itong binabanggit yung lugar pero walang natagpo. Walang matagpo ang flood control project doon sa mga lugar na yon. Samantala, kwestiyon ni Senator Sherwin Gatchalian kung bakit pinayagan ng DPWH na makakuha ng bilyones na halaga ng proyekto ang construction companies na napakaliit ng paid up capital. Sa ginawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Gatchalian na substandard ang mga flood control projects sa bansa dahil mismo anyang mga kontraktor ay substandard din. Sa itinakdang panuntunan ng Philippine Contractors Accreditation Board, kinakailangang hindi bababa sa 1 billion pesos ang kapital ng quadruple o triple A contractor ng mga proyektong nagkakahalaga ng 480 million pataas. Ngunit sa tala ng DPWH, maging ang mga kumpanyang maliliit lamang ang kapital ay nakaselyo ng bilyones na flood control projects. Yun ang sinasabi ko. Inihalimbawa pa nga ni Gatchalian ang top government contractor na Wawaw Builders na 50 million ang kapital. 50 million Ngunit, lang. Pero ito, nakakontrata ng 4.2 billion pesos. Pakinggan natin. Kung undercapitalized siya, obviously, yung project papalpak ho talaga. Titipid siya. Yun din napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin mga contractors. Si Senator Sherwin Gatchalian. Ano talaga, ano? Pwedeng maraming lukulukong kontraktor. Pero dapat alam kaagad at na-check yan ng project engineer, district engineer, ng regional director ng DPWH, ng mayor, ng governor. Dapat nalalaman kaagad yan. Hindi nila alam daw. Tsaka ng project proponent, kung sino man ang nag-propose ng project na yan. Hindi lang dapat nang puntiryahin mga kontraktor. Kasama lahat, lalo na ang mga may kinalamang sa proyekto na taga-gobyerno. Samantala, 7 lamang sa 15 kontratistang nakakorner ng malaking flood control projects ang sumipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Kaugnay nito, tiniyak ni Senator Rodante Marcoleta na ipatatawag ng Senado ang 8 iba pang government contractors na bigong humarap sa naturang hearing. Kabilang sa mga no-show ang Wawaw Builders, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Inc., Sunwest Inc., LRTK Builders Inc., Hightone Construction and Development Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Sa ngayon ay wala pang inilabas na schedule ang komite para sa susunod na pagdinig hinggil sa flood control projects. Samantala, na-rescue ang isang Chinese na napaulat na dinukot ng kapwa Chinese national sa Parañaque City. Nailigtas ang biktimang si Wu
31 anyos sa lobby ng isang condominium sa Pacific Drive, Barangay Don Galo sa naturang lungsod. Agad namang nadakip sa ikinasang follow-up operation ng isa sa mga suspect na si Zhao, 36 anyos, habang tinutugis pa ang tatlo niyang kasamahan. Na-recover sa condo unit kung saan dinala si Wu ang mga sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at alien certificate of registration na nakapangalan sa isang alias Q. Susunod! Tito Boy! Sino itong aktor na hindi natuloy ang pagpapagawa ng bahay na pending matapos na kalasan? Ay! Hiniwalayan ng kanyang gay benefactor. Oh, sino ba yan? Galing pala kay Fafa. Sugar daddy. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 770 Reach! Pangunahing balita. Ay, John Bailon. Teka, mamaya ko babatiin yung pabati mong taga Malaysia, ha. Sabi ho ni John sa mga naghahanap kay Kumbatsero, tinanghali po ng gising. At sa kasalukuyan po ay nagtitimpla ng iinumin ni Nanay Benny. Ayun. Kaya pala, tinan mo nga naman yan, no? Napuyat daw kasi. Oo, gusto nga kasi, di ba, lagi namin kwento ho dito sa inyo, si Nanay Benny, 80 anyos na. Pero gustong-gusto pa rin gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya nga kailangan, matiyak natin, tinitiyak ni Kumbatsero, na naaalagaan ng kalusugan ni Nanay Benny, matiyak na siya ay healthy at malakas pa. Ayan. Ito daw po, ang ginagawa daw ngayon, sabi ni John ay nagtitimpla ng N+ Gold. Ayan. 6 scoops. Ayan, 6 na scoops lang sa isang baso ng tubig at ready na ang isang healthy serving na kailangan para manatiling malakas at masigla. Ayan, si Nanay Benny. Ayan, kaya hindi lang talaga natin dapat na inaalagaan, basta-basta inaalagaan kasi bawat pagtitimpla ng N+ Gold ay para sa ating mga oldies ay naipapakita natin ang tanda ng ating pagmamahal. Kaya ano pa hinihintay ninyo mga kumbatsero? Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold, available at Mercury Drugstore at iba pa ang kilalang drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:25 ang ating oras. Nasa linya natin si Senator Jinggoy Estrada, Senate President Pro Tempore, ang nakapagpaamin kay Secretary Manny Bonoan na merong mga ghost projects. Senator Jinggoy, magandang morning. Si Ka Jerry po ito, minus si Ka Tunying. Magandang umaga ka Jerry at sa lahat na nakikinig. Good morning. Apo, maaga ka ba talagang gumising, Senator? O nagising ka lang namin? Minsan-minsan. Minsan-minsan. Ano assessment ninyo dito sa first Senate Blue Ribbon Committee hearing na sabi ko nga kanina, napaamin ninyo si Secretary Manny Bonoan kaagad? Well, assessment ko dyan, marami naman tayong nakuhang mga informasyon tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Katulad nga nung inamin ni Secretary Bonoan, meron mga ghost projects, hindi lamang siguro sa lalawigan ng Bulacan, kundi sa mga iba't ibang parte ng ating bansa. Yun ho'y naitanong nyo sa kanya ng direkta dahil may nagbigay din sa inyo ng impormasyon. Yes, sa mga nakalap na impormasyon ng aking tanggapan. Tatlong bayan nga sa Bulacan ang yung mga ghost projects na flood control. Sa tingin nyo, ito'y tip of the iceberg pa lang? O yes, oo. Isolated lang naman yung pangyayari dyan sa Bulacan? Sa aking paniniwala, hindi lang tatlo yan. Mas marami pa siguro mga ghost projects. Hindi lamang siguro sa
lalawigan ng Bulacan. Ang nakakapagtaka, Senator, paano nagagawa yan nang hindi na-check? Sino ba dapat ang nag-check diyan? Di ba ang isang proyekto makukuha ng isang kontraktor, ipapasa, i-award sa isang kontraktor, pababayaan na ba yon hanggang matapos? Wala man lang titingin na taga-gobyerno kung yun ay ginagawa o hindi? Dapat may monitoring department sila. Dapat yun na nag-oversee kung talagang totoong ginagawa nila yung project. Siguro, kasabot yung head ng monitoring, kaya siguro wala na rin, hindi na rin siguro yung inspection. At hindi ko malaman kung paano rin nakapasa sa Commission on Audit yan. Ang monitoring na binabanggit ninyo, doon din sa DPWH? Sa DPWH din. Ang mga local government units, Senator, wala ho bang pananagutan sa ganitong mga ghost projects na ganyan? Well, isa pa yan. Dapat kung alam ng LG yan, dapat siguro yung engineering department din ang mag-oversee kung talagang totoong may mga project na may mga pondo na binaba sa kanilang lokal na pamalaan. Oo nga ho eh. Well, bukod do dyan, may mga contractors na nananalo nananalo sa bidding ng mga malalaking kontrata sa gobyerno, pero hindi pala sila ang gumagawa, Senator. Yung mga nananalo sa bidding, siguro mga nanghihiram na lisensya yan. Oo. Kunwari, ikaw, tawag dito, AAA ang lisensya. Ang category mo, ano? Ako, maliit lang. So, hihiramin ko yung lisensya mo. Okay. No, tapos yun ang isasama ko sa bidding kasi mas qualified ka kaya sa akin. Tapos bibigyan nila kita ng royalty na 5%. 5% na royalty. Of the total amount ng project. So, ganun ang nangyayari. Allowed ba yun? Legal ba yun, Senator? Well, yun ang common practice na nangyayari. Kaya yung mga ibang yung mga ibang contractor na gano'n ang ginagawa, yun ang napapasama, yung mga nagpapahiram na kanila lisensya. Ayun, oo. So dapat, hindi pala dapat dapat pa bang ipagpatuloy yung ganong practice sa tingin ninyo? Well, hindi dapat. Kasi itong maraming mga contractors yan, katulad ng St. Timothy, yung Alpha Omega, yun ang mga nagpapahiram ng kanilang mga lisensya. Oo. Nagpapahiram ng lisensya sa kapalit ng 5% royalty. Correct. Hindi ho kaya ganun lang ang hanap buhay ng mga yon? Nakakumuha ng triple A, quadruple A, tapos puro pa royalty lang, tapos wala silang ginagawa talaga? Wala. Totoo yun. Pwede mangyari, posible mangyari yun. So ang puhunan lang ng ilang mga contractors nito na nakakuha ng lisensya, makakuha ng triple o quadruple A license. Tapos magpapabayad na lang ng royalty. Wala nga namang kahirap-hirap. Ang tanong, Senator, yun ba'y pinahihintulutan ng governing board o ng board na nagbibigay ng lisensya, yung ano tawag doon, Philippine Contractors Accreditation Board? Well, hindi ko alam kasi alam ko that is already common practice sa mga kumukuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya lang, very risky yun. Kasi kung papahiramin nila lisensya mo at very inferior naman yung gagawin na project, sila pa rin naman mananagot. Yung may-ari ng lisensya? Yung may-ari ng lisensya. Nako. Katulad ng sa nangyayari ngayon. Oo. So kung ako pala gagawa ng kalokohan, manghihiram ako ng lisensya, hindi ko gagawin yung project, ang mananagot yung may lisensya. Correct.
Patay sila. Kaya sila ang hinahabol ngayon. Ito hong top 15 contractors na ito na malamang ganun ho ang practice. Ay, pero Senator, hindi ho kaya dapat na isama rin sa tanungin at maimbestigahan ang PICAB, itong Philippine Contractors Accreditation Board, kung paano nila na-accredit itong mga ito? Well, siguro pwedeng imbitahin as a resource person at malaman natin yung kanilang sistema. Kung paanong na-accredit o nabibigyan ng rating AAA, quadruple A, kahit wala naman silang ni isang heavy equipment. Tsaka yung kanilang mga paid up capital. Paid up capital, tama. Meron mga ibang contractors, mga contractor na maliit lang yung mga paid up capital pero nakakakuha ng mga malalaking kontrata. Malaking halaga. Oo nga, ano. So okay, Senator, so sa tingin ninyo yung naitanong ninyo, yung napaamin ninyo si Secretary Manny Bonoan ay kapranggot pa lang ng kabuang mga posibleng ghost projects dito sa atin. Tama sila mo ka Jerry, tip of the iceberg lang yan. Parang pa tayo madidiscover sa susunod na hearing siguro. May schedule na ba kung kailan? Wala pa. Depende kay Senator Marcoleta. At yan ang aabangan natin ng gusto. Senator Jinggoy, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga. Salamat ka, Jerry. Senator Jinggoy Estrada, Senate President Pro Tempore. Ayan. Tip of the iceberg pa lang ang ghost projects na inamin ng DPWH kahapon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tinitinan ko itong website ho ng PICAB. Yung Philippine Contractors Accreditation Board. Dito ho dito sila kumukuha ng certificate o ng license para makapangontrata sa gobyerno. May mga kategorya A, AA, AAA at ngayon pala meron ng quadruple A. Binabanggit ho dito yung subcategory A, subcategory B. Nakalagay ho dito yung kung magkano lang ang proyekto nilang pwedeng kontratahin. Sa subcategory B ay less than or equal to 3 million. Yan yung sa small. Sa medium, subcategory A, 3 million up to 15 million. Ayan ha. Subcategory B, medium under medium, 3 million up to 30 million. Ayan ha. Ito na yung sa large, ito na ho yung malalaking kontrata. Subcategory A, above 3 million up to 50 million. Subcategory B, above 3 million. At wantusawa na. At may binabanggit ho ditong mga kailangan o requirements. The IAC, o ito ho yung tinutukoy na Interagency Committee category of a contractor shall take into account the contractor's license category as determined by the Philippine Contractors Accreditation Board. Ito yung based on capital. Ayan, binabanggit kanina ni Senator Jinggoy. Capital o net worth, magkano yung capital ng kumpanya? Actual experience of sustaining technical employees, net book value of equipment. So dapat may experience at may mga kagamitan. Hindi ho mga Rolls-Royce o mga Bentley o kung ano-anong mga sasakyan. Heavy equipment, yung pang construction ang kailangan. Ilan lang ho yan sa mga requirements para mabigyan ng kategorya. Dito sa binabasa ko dito, UL, hanggang AAA lang eh. Subcategory B, AAA. Ngayon pala meron ng quadruple A. So dapat to ay naiimbestiga, maipatawag din at matanong din ang mga taga Philippine Contractors Accreditation Board. Ayan. Kung paano nagkaroon ng quadruple license, quadruple A license
ang mga kontraktor na ito na nakakuha ng kutakot-takot na kontrata sa gobyerno nang walang sapat na capitalization at walang heavy equipment. Wala silang heavy equipment, kaya nga wala silang ginagawang proyekto. Ipinapasa lang nila sa iba ang mga proyekto. Ngayon, yung mga pinagpasahan nila ng proyekto, kung ako man ang pagpasahan ito, ganyan din ang gagawin ko. Bahala ka, ikaw managot. Buhangin lang ilalagay ko, alambre lang ilalagay kong bakal. Pag gumuho yan, ang mananagot, yung may-ari ng lisensya. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya ho napupuntirya itong mga big shot na mga contractors na ito. Na kumikita lang dahil sa 5% royalty. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ngayon. Ang MMDA daw. Tina, basahin mo nga yan. Ano ba ginawa ng MMDA? Ang MMDA daw sumulat sa Lazal Green Hills. Bakit? Para sitahin ang pagbigat ng trapiko dyan sa Ortigas Avenue. Laging problema yan dyan sa Ortigas. Traffic. Sa dami ng mga naghahatid sundo dyan sa Lasal. Ang detalye nga niya nihatid ni Arch 52 Edniel Parosa. Edniel? Magandang umaga mula rito sa may border ng Mandaluyong at San Juan, Jerry at Tatina. Ramdam ang maagang traffic dito sa may Green Hills area. Lalo na sa westbound lane o yung direksyon na mula EDSA papasok sa may San Juan at Quezon City. Makikita na mula sa Ortigas flyover, kalahati ng kalsada ang kinakain ng mga motoristang tumitigil sa tapat ng Lasal Green Hills. Bagay na inaangal nga ng Metropolitan Manila Development Authority. May nakalatag na cone sa paanan ng tulay, tapat ng unang gate pa lamang ito ng eskwelahan. Kaya yung mga pribadong sasakyan na hindi naman magbababa ng mga pasahero, kailangan maghintay ng unloading ng mga dadaan sa Lasal Green Hills. May ibang gate naman ng paaralan, pero para naman ito sa exit ng mga sakyan, niladagdag din doon sa volume sa Ortigas, Calaunan. Ang diskarte naman ng ilang mga naghahatid ng mga estudyante sa kabilang lane o sa eastbound direction nagbababa dahil mayroon naman ditong footbridge at magagamit ng mga estudyante para makatawid at papasok sa kanilang school. Ganito ang sitwasyon dito sa bahagi ng border ng San Juan at Mandaluyong tuwing aabot sa peak hours ang hatid sundo sa mga bata. Sumulat na nga si MMDA Chairman Attorney Romando Artes sa pamunuan ng Lasal Green Hills para pakiusapan itong ayusin ang internal mechanism nito kung hindi man ay makipag-ugnayan sa traffic management ng ahensya. Batay kasi sa monitoring ng No Contact Apprehension o NCAP, 938 violations ang naitala sa Ortigas Avenue tapat lamang nitong paaralan nitong July 18 hanggang August 14. Karamihan sa mga ito ay obstruction at illegal parking tuwing ganitong peak school hours. Sa ngayon, may nakikita naman tayong dalawang enforcer mula MMDA para mag-ayos ng traffic flow katulong ng mga CQ ng Lasal Green Hills dahil maliban sa mga nasa paaralan ay talagang busy itong main thoroughfare na napupuno ng mga pribadong motorista sa mga oras na ito. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. Oy, happy birthday daw kay Jeffrey Bailon mula dyan sa Malaysia. Happy birthday. Ayan. Jeffrey Bailon, happy birthday. Ay nga pala si yung pinababati ni mamaya nga hahanapin ko. Engineer Bernard Castro, magandang morning. At siyempre happy birthday kay Roel C. De Vera. Roel De Vera ng GB Riders. Happy birthday. Happy birthday. Binabati ka ng buong GB Riders, lalo na ni Tito Ding. Si Tito Ding Bernabe. Ayan. Eto na. Sino ba ereng nabiti ng ipinapatayong bahay? Happy birthday lang din daw muna. Happy 80th birthday kay Director Bobby
Flores ng BCDA. Aba, Director Bobby Flores, happy birthday. Binabati ka ni Director Popoy Oras Taruk. Direct Popoy Taruk. Ayan ha. Ang may birthday daw ay si Director Bobby Flores ng BCDA. Kumusta ba si Chairman? Si Chairman Larry Paredes na talaga namang very energetic at talagang napakasipag. Sino itong hindi na makapagpagawa, hindi na maituloy ang bahay na ipinapagawa dahil ano daw ang nangyari, Atina? Ano nga bang nangyari? Wala ng kanyang sponsor. Ganyang sugar daddy. Sponsor, ha? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Marley Alinio. Magandang morning, Marley! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga si Tina. At siyempre pa sa'yo, Katunying. Ka-Jerry, I'm sorry. Well, sa totoo lang, ay hindi na nga matuloy-tuloy ang pinagagawang bahay nitong aktor na ito dahil napakamahal naman kasi ng mga materyales. Bukod pa sa binitawan na siya ng kanyang gilaver. Dati-rati kasi ay tuloy-tuloy ang pagpapagawa nito at napakalaki kasi ng bahay na ito. Gano'n? Pero, gano'n ba kalaki? Malaki siya. Sinlaki ng puso ko. Yun! Oo, dahil dito ay binitawan na nga siya ng kanyang jowa. Ayun. Kaya lungkot na lungkot itong si actor dahil yung kanyang gay benefactor ayaw na sa kanya. Kaya ang ginawa nitong aktor na ito, ayun, maghuhubad na lang siya ng bonggang-bongga. Magpapakita na siya ng kanyang katawan at ihuhubaran niya yung sarili na niya ngayon sa isang pelikulang malolokan lahat dahil magpapakita siya ng kanyang pagkalalaki. Yan muna ang ating DZRH Showbiz News. Parang hirap na hirap kang magsalita ngayon, Morley. May sakit pa kasi. Hindi pa maganda. Akala ko nga, sabi ko nga kanya, tinawag ako. Totoo na ba yan? Totoo na. Showbiz News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Thank you, Morley. Pagaling ka, Mama Morley. Yung binabanggit ko pala kanina, magse-celebrate ng 100th birthday. Wow! This coming Saturday, August 23, 100,000 na meron, ano? Oh. Si ito mother-in-law ni Jera Season. Ayan. Si Reginita Del Castillo. Ayan ha. Mami Reginita Del Castillo Bibay. Happy birthday. Ang tawag daw si Mamang. Ang tawag daw nila si Mamang. Happy birthday. Happy birthday. Happy 100th birthday. Biruin mo, no? Eto may picture pa. So, sayang hindi natin na-flash. Hindi ko na ipadala kay Yuel, ano. Malakas pa raw taba ba Mamang? Malakas pa? Nananalo pa sa bingo. Aba, si Mami Reginita Del Castillo Bibay. Happy birthday po. Samantala, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, arestado ang isang lalaki sa Davao International Airport matapos magnakaw ng maleta ng pasahero. Batay sa report, nagpasaklolo sa airport police at airline officials ang biktima matapos na makita ang suspect na pag-alagala pa sa passenger terminal building. Nang paggap umanong pasahero ang suspect, ngunit nang mahuli ng mga otoridad ay wala itong maipakitang plane ticket o boarding pass. Nakuha mula sa suspect ang maleta na una nang iniulat na nawawala sa check-in counter. Nakasuhan ng lalaki ng trespassing at theft. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagpapawalang sala kay Dato Ahmad Tato Ampatuan Sr. kaugnay sa Maguindanao Massacre noong 2009. Sa desisyon ng SC, hindi nakitaan ang sapat na batayan para makulong si Ampatuan Sr. sa simpleng pagsang-ayon lamang nito sa plano. Hindi rin umano maituturing si Ampatuan Sr. bilang kasabwat o accessory sa krimen sa pamamagitan lamang ng pagsang-ayon nito. Tinukoy din ng Korte ang kakulangan ng ebidensya
ebidensya na magpapatunay na may control o moral ascendancy si Ampatuan sa mga nag-organisa at nagsagawa ng masaker. Hindi rin napatunayang siya ang nag-utos o nagbigay ng suporta sa mismong araw ng krimen. Matatanda ang halos 60 katao ang nasawi, kabilang ang pamilyang Mangudadatu, taga-suporta ng mga ito at ilang mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Umani ng suporta mula sa ilang organisasyon ang panukalang pagbibigay ng 14th month pay sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa pahayag ng Federation of Free Workers at Trade Union Congress of the Philippines, kumpiyansa silang malaki ang maitutulong ng panukala sa mga manggagawa sa gitna ng tumataas na cost of living. Paglilinaw ng dalawang grupo, bagaman nakatutulong ang mga bonus, hindi ito pwedeng ipalit sa living wage. Hamon naman ni Elisa Sobayno Roa, Union President of the Philippines, Sintermetal Union FFW, kung talagang itinuturing ang mga manggagawa na backbone ng ekonomiya, bigyan ng lakas ang backbone nito sa pamamagitan ng 14th month pay at 200 pesos wage hike. Kinumpirma ni resigned NBI Director Jaime Santiago ang pagkalat ng isang cartoon video na ginamit ang audio ng closed-door meeting ito sa ilang opisyal ng ahensya. Sa naturang video maririnig na nagsisisigaw si Santiago habang sinesermona na ang mga opisyal. Maririnig sa video na sinasabihan ni Santiago ang mga tauhan na huwag ilabas sa media ang mga problema sa loob ng ahensya. Makikita naman sa video ang isang lalaki na may baril sa bulsa habang kinagagalitan ang grupo. Ayon kay Santiago, hinayaan niyang kumalat ito upang makita ng publiko ang kapabayaan ng ilang tauhan ng ahensya, habang kumbinsido ito na walang ibang magpapakalat ng naturang video kundi ang mga opisyal na kanya ring pinagalitan. Sabi pa ng NBI chief, ang ginagawang ito laban sa kanya ay tulad ng umano'y smear campaign na naranasan din ng kanyang predecessor na si Menardo de Lemos. Nagbitiw noong August 15 si Santiago upang protektahan niya ang reputasyon ng NBI matapos na iugnay siya ng kanyang mga kritiko sa umano'y kolektor ng mga illegal gambling operators. Agatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po si Tina Nolasco. Mga nangunguna at mga bagong for dos. Ay! Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangang ayusin na sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Kuyang Johnny Santos, magandang morning. At kay Koyang Romel City na andyan ngayon sa ASEA at nag-i-inspeksyon ng masarap na breakfast sa ASEA Buffet. Ayan. Reliable and stylish crossover SUV na sa presyong hindi aabot sa 1 milyon ba ang hanap mo? Abay, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Sa presyong 998,000 pesos, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV. Mayroong 1.5 liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa mas swabe at fuel-efficient na drive. At sa loob ng Tiggo Cross ay mayroong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information infotainment display. At dahil hindi rin napapahuli sa teknolohiya, ang Cherry Tiggo Cross mayroon din Apple CarPlay at Android Auto. Saan ka pa? Kaya ano pa hinihintay? Ano pa hinihintay ninyo? I-test drive na! Oy, congratulations nga pala dito ulit ha. Nakauwi na ho pala itong Nocturnal Dance Company. Ayan Ito, papakita natin sa video. Nocturnal Dance Company na nag-champion sa UDO United Kingdom. Kalaban ng mahigit sa 30 bansa. United Dance Organization. Ayan na sila May audio ba yan? Sige nga. Ayan
Gagaling ah. Ang gagaling ah. Hindi halatang noodles lang ang kinakain ah. Habang nagambag-ambag lang ho yung mga magkakapitbahay para matustusan ng panggastos itong grupong ito. Mula ho dyan sa may manggahan, dito lang. Sa may Capitol, Quezon City. Ayan, no? Sila ay nag-champion. Congratulations! Nagawin ng halos 1 milyong pisong premyo. Nocturnal Dance Company na ngayon ay nakauwi na raw at sawan-sawa na sa noodles kaya't kumakain naman ng pares. Congratulations! Bye! Happy weekend! Damdaming Bayan! Susunod na!